Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang John John. Tubong Mindanao at silent listener ninyo. Nakikinig po kasi kaming kasama yung buong pamilya ko sa mga kwento nyo. Dahil sa hindi lang kasi maganda yung boses nyo at nakakapulot din ng aral galing sa mga ipinapadalang kwento sa channel mo. Thank you po. Ang ipapadala kong kwento ay karanasan ng aking lolo. Si Lolo Erenito. Tubong Romblon. Hindi ko na babanggitin ang kung saan ang eksaktong address ng lugar. For privacy na rin po ng lugar na ito. Bastang alam ko ay lumaki sina lolo na pinapalibutan ng karagatan. Konting background sa buhay nila. May kaya sa buhay ang pamilya nito. Negosyante yung nanay niya, may malaking tindahan sa bayan. Samantalang yung tatay niya naman ay may katungkulan sa kanilang barangay. Meron din silang negosyo na isang sasakyang pandagat na malaki na nagdadala o nagkakarga ng mga iba ring sasakyan galing sa kabilang ibayo ng dagat. Kung pamilyar po kayo sa barge, yun ho ang tinutukoy ko. Katulad ng iba ninyong sender, Sir Seth, ay ilalagay ko sa point of view ni Lolo ang kwentong ito. Nang sa ganoon ay mas dama at maintindihan ninyo at ng ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Erenito. 76 na taong gulang. Bedridden na. Nagsimula ang lahat taong 1959. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Yung bahay namin ay purong kahoy lang at may ikalawang palapag pero napakatibay. Sa may hagdan ay merong malaking bintana. Yung tipikal na makalumang style ng bintana noon. Saka sa gilid nito ay merong puno ng mangga na sobrang laki at yabong. Napapalibutan din ang buong bahay ng mga halaman na tanim ng aking nanay. Sa likod ng bahay naman, mga niyugan at mga iba't ibang klase na din ng kahoy. Medyo masukal na rin doon dahil parang semi-gubat na siya. Sa hindi kalayuan naman din noon ay dagat na mga 20 minutes na paglalakad lang. Yung dagat na ito, pagmamayari ng aming pamilya. Wala pang kuryente ng mga panahon na yon. Tanging lampara lamang yung gamit namin na gawa ng aking yumaong tatay. Mga pasado 6:30 na nang mapagdesisyonan namin na kumain. 6 kami magkakapatid, 2 kami lalaki. Pang-4 ako sa amin at ikalawang lalaki. Tinawag na kami ni nanay para kumain. Medyo natagalan pa nga kaming bumaba noon gawa ng nagkakabiruan pa kaming magkakapatid. Nang pababa na kami noon ay biglang napatigil yung isa kong ate. Si Ate Nena. Naunsa ka, Ting? Tanong ng isa ko pang kapatid sa kanya. Tinanong nito kung anong nangyari kay ate. Tinuro niya ang bintana habang nanginginig nun. Dahilan para lahat kami ay hindi makagalaw sa aming nakita. Sa puno kasi ng mangga, Sir Seth, may nakasampa doon. Hindi namin mawari kung ano ang nilalang na ito pero mahaba ang buhok niya. Pula ang mga mata. Parang sunog ang balat. Mahaba yung dila na abot hanggang dibdib at napakatulis ng ngipin. Umiyak yung nakababata naming kapatid kaya nabalik ako sa aking ulirat. Agad kong hinila yung takip ng bintana at dali-dali itong nilak. Halos nanginginig pa akong humarap sa mga kapatid ko noon. Na yung iba ay tulala at umiiyak, habang yung sumunod na babae naman sa akin ay naihipa talaga sa salawal. Sinabihan kami ng kuya namin na bumaba na at umungo sa kusina. Nagulat naman si nanay na makita kaming namumutla at nanginginig sa takot. Tinanong niya kami kung ano ang nangyari. At napamura naman si tatay na nasa tabi ni nanay sa itinuran namin noon. Agad niyang kinuha ang kanyang baril. Isinuot ang kanyang tinatawag na anting-anting at lumabas dala ang isang lampara.
Nakarinig kami ng mga putok noon pero sinenyasan lang kami ni nanay na huwag maingay. Natapos naman ang gabing yun, Sir Seth, na matiwasay. Pero hindi pa ito nagtatapos doon. Makaraan ng 2 araw ay sumama ako at yung bunso, 4 na taong gulang na babae, kay tatay sa daungan para i-check yung mga trabador ni tatay. Maayos naman doon. Ramdam na ramdam mo yung simoy ng sariwang hangin at amoy na amoy ang dagat. Hanggang sa may kumalabit sa akin noon. Isang matandang lalaki. Medyo kuba na ito at may katarata na yung isang mata niya. Ngumiti ito pero alam mo yung parang hindi ngiting tao. Parang ngiti ng nagugutom. Medyo napaatras ako dahil sa gulat sa kapilit ng ngumiti. Naagaw lang ang atensyon ko nang makita ang dala nitong malaking basket na karga-karga niya sa kanyang likuran. Napaatras na naman ako nang mapansing gumagalaw ito at halos maiyak nang sabihin niyang, "Sobrang sarap ng amoy ng kapatid mo tong, pati na rin ikaw. Tara, sama ka sa akin." Nakangiting tura nito. Saka ko hinila. Napasigaw naman ako dahilan ng pag-agaw ng atensyon ko sa mga tao. Hinila nila yung matanda sa kabinuksan ng dala nitong basket. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naroroon sa loob ng basket na yon ang kapatid ko. Malaki naman yung basket pero hindi naman kakasya yung kapatid ko doon. Sobrang namangha talaga ako nun sa nakita ko. Nagpumiglas yung matanda. Tumakbo ng sobrang bilis na hindi mo akalain na kaya niyang gawin dahil sa taglay na katandaan niya. Nag-usap-usap yung mga tao doon habang pinapatahan ko naman ang kapatid kong iyak ng iyak. Base sa narinig ko ay taga-ibang baryo manong matanda at bantog na aswang sa kanilang lugar. Fast forward, Sir Seth. Kinagabihan ay napagkasunduan namin magkakapatid na matulog sa sala. Hindi ko alam pero trip lang talaga nilang matulog doon. Siyempre sumama naman ako kaysa maiwan mag-isa dito sa kwarto. Baka may kung ano-ano pa ako makita doon, diba? Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa kaluskos sa likod na bahagi ng bahay. Umaalingasaw din yung amoy ng piangaw. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog basta insekto po ito. At kapag naamoy mo yon, meron namanong aswang sa paligid. Bali yung pwesto ko kasi ay nasa paanan ko ang daan papunta sa kusina. Nagtalukbong lamang ako at nakiramdam sa paligid nun. Ramdam ko namang gumalaw yung kuya ko at nagsenya sa akin na huwag mag-ingay. Habang dahan-dahan niyang inaabot ang kanyang itak na gawa sa tanso. Hindi ko napigilan ng mapasigaw nang biglang kumalabog yung pinto namin sa kusina at tumamba ng 2 nilalang na walang sablot. Makintab yung mga katawan nila at bumalot yung amoy na parang bulok na basura na may halong baradong tubig galing sa kanal. Nagising yung iba kong kapatid at agad namang sumigaw yung ate ko ng aswang. Dahilan para magising si nanay na nasa itaas nun. Pinaputukan ito ni tatay ng kanyang baril pero mabilis itong nakailag. Sinubukan pa nitong hilain ang isang bunso namin pero nahila naman ito pabalik ni ate at nataga ng kuya ko ang kamay nito dahilan ng pag-angil nito ng matinis. Maya-maya pa ay nagsidatingan na yung mga kapitbahay namin. Dala ang kanilang mga pananggalaban sa aswang. Pinalibutan nila ang buong bahay. Ang iba ay sinara ang pintuan sa likod para hindi makalabas sa mga ito. Dali-dali kaming tumakbo palapit kay nanay habang nag-uusal siya ng mga dasal na Latin. Nag-iiyakan yung mga babae kong kapatid nun habang si kuya ay tumulong sa paghuli sa nilalang. Nadakip nila gamit ang fishing net na gawa sa napakatibay na mga lubid. Dinala nila ito sa bayan at naghintay na mag-umaga para makilala ito.
6 ng umaga, tumambad sa amin ang 2 matanda. Isang babae at lalaki na walang sablot. Yung isang matanda ay yung kumalabit sa akin at muntik nang kumuha sa kapatid ko. Umiiyak ang mga ito habang nagmamakaawa na pakawalan sila. Pinakawalan naman ito. Basta ipangako lamang umano nilang hindi na sila mambibiktima ng kahit kanino sa aming lugar. Tinanong ko ang tatay ko pagka-uwi kung bakit ang dali lang ng pagsaklolo ng mga kapitbahay. Saad niya naman ay sa daungan pa lamang. Alam na nilang isusugod ang mga yon. Kaya nagtipon-tipon sila at nagplano para sa pagsalakay ng mga nilalang na yon at nang maturuan ng leksyon. Base sa kanya, kapag nakarinig na mga ito ng putok ng pistol, indikasyon ito na papasok na sila sa bahay. Sa kasalukuyan ay naririto na ako sa Davao. Napadpad ako dito nang lumubog yung barge at nalugi yung negosyo namin dahil sa mga pagbayad sa mga nasawi sa disgrasyang yon. Sana'y mapili niyo po ang kwento ko. Maraming salamat. Ako si Shobi, 28 taong gulang. Shobi ang palayo ko dahil bunso ako sa magkakapatid. May lahi kaming Chinese kaya ganyan ang tawag nila sa akin. 2 taon na akong nakikinig sa mga videos mo at sa ibang pang channel. Naging pampatulog ko na po siya gabi-gabi. Nakatira ako sa kilalang subdivision dito sa Cavite. Hindi ko na babanggitin kung saan dito pero malapit po ito sa Tagaytay. Itong subdivision na ito ay hindi basta nagpapapasok ng bibisita kung walang sticker sa sasakyan ng visitor. Itatawag po ng mga guards doon po sa bahay na pupuntahan bago papasukin o ihatid. Kaya ito pong kikwento ko ay siguradong hindi dumaan sa gate. O baka dito mismo nakatira. May partner ako pero hindi po kami magkasama sa bahay. Sa Manila siya nakatira dahil malapit sa trabaho niya. Ako naman ay dito sa bahay ng mami ko. Wala na yung daddy ko ng 2018 pa. Resigned ako dahil sa medical issues ko. Dati akong casino dealer sa Parañaque at HR sa travel agency sa Makati. Ang bahay namin ay may 4 na kwarto sa taas at 2 kwarto sa baba. 2 kwarto lang po sa taas ang okupado. Sa master's bedroom ang mami at ako naman po sa 1 kwarto nun. Yung ate ko sa baba kasama ang asawa at mga anak niya. Kasambahay naman po ay sa baba din. May mezzanine din sa taas na pag sumilip ka ay makikita mo ang buong sala sa baba. Mataas din ang hagdan at malapad na may pakurbang paikot. May kanya-kanya na po kasing bahay ang mga kapatid ko kaya hindi kami magkakasama. Magkakalayo din ang mga bahay dito. Sobrang tahimik, puro puno at presko po talaga ang hangin kaya nakagawian ko ng maglakad-lakad o magbike lalo sa hapon. Isang hapon, hindi ko po alam na buntis na ako. Nagbike ako papuntang playground malapit sa isang university. Sa tabi po nun ay merong playground. Madalas ako magmuni-muni doon. Habang nakaupo sa swing, may matandang lalaki po na dumaan. Bumati ito. Malapad ang pagkakakiti niya. Bumati din po ako at ngumiti pabalik nun. Ganito po kasi dito pag may nasalubong na babatian ng good morning, hi o hello. Nang pauwi na po ako ay nadaanan ko pa siya. Bumati po ulit siya kaya huminto po ako at ngumiti nun. Sabi niya papunta daw siya ng temple para magpahangin tapos bigla siyang may kinuha sa bag niya. Tinapay yon. Sabi niya subukan ko daw baka magustuhan ko. Ginawa daw po ng anak niya na may coffee shop sa bayan. Tumanggi ako ng una pero pinilit niya ako na tanggapin ko. Subukan ko lang umano. Sigurado ako magugustuhan ko yan. Patuloy pa rin ang malapad ng ngiti sa kanyang bibig nun. Pag nagustuhan ko mano ay
Puntahan ko umano ang coffee shop ng anak niya. Tinanggap ko at nagpasalamat ako at nagpaalam sa matandang ito. Wala pang 20 segundo nang tumalikod ako at lumingon ulit pabalik. Nagtataka ako dahil bakit wala na siya. Imposible naman na mawala siya ng ganon kadali dahil isang diretso lamang ang daan nun. Meron mang ibang street pero lalakarin pa ng ilang minuto. Bumalik ako para tingnan. Nagbike ako paikot pero wala na talaga siya. Hindi ko na nakita. Umuwi na lamang po ako kasama yung cookies na binigay niya. Pero hindi ko kinain yon. Simula nun ay gabi-gabi na po akong may nararamdaman sa labas ng bintana ko pero hindi ko lang pinapansin dahil hindi ko naman alam na buntis na pala ako at hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan dati. Oktubre, nagiba ang pakiramdam ko sa katawan. Pinilit po ako ng ate kong mag-PT. Ayun, positive. Kinabukasan na yung pagpa-check up ako. Positive talaga. Gabi-gabi kaming nagka-video call ng partner ko. Walang gabi na hindi kami magkausap. Lagi niya akong pinapaalalahanan tungkol sa mga aswang. Nakwento ko sa kanya mga kaluskos. Pinag-iingat niya po ako at laging binibilinan na huwag magbubukas ng bintana at huwag nang lalabas pag gabi na. Maglagay daw ng asin, bawang sa bintana. Bagay na hindi ko sinunod doon. Umuo lamang ako pero hindi ko ginawa. November 23. Gabi. Habang naghihintay ako sa partner ko na makauwi sa bahay niya para mag-video call kami. Nagti-TikTok muna ako. Kasama ko yung pamangkin ko na bata. 4 na taong gulang. Nakakarinig na ako sa bintana ng kumakaluskos noon. Pero hindi ko pinapansin. Tuloy lang po ang TikTok ko. Hindi ko naman po akalain na ganong oras at ganong lugar ay may makapal na mukhang nilalang na dadalaw sa akin. Wala pa pong 7:00 noon. Ayun, TikTok lang kami ng TikTok. Ang pwesto namin ay sarap ng bintana. Makapal naman ang kurtina at may blinds din. Nakalak din po ang salamin ng bintana noon. Maya-maya pa ay may kumatok sa salamin. Akma ko na sanang hahawi ng kurtina nang nagsalita ang pamangkin ko na huwag umano. Meron umanong monster sa labas ng bintana. Tata pa nga yung tawag niya sa akin hindi tita. Kaya ay nagpatuloy na lamang kami. Pero sa pangatlong pagkakataon na pagkatok sa bintana ay hindi na po ako nakapagpigil nun. Hinawi ko ang kurtina at itinaas ang blinds. Sabay lapit sa may salamin. Nilapit kong maigi ang mata ko para maaninag ko po ang nasa labas. Unang tingin ko ay mukha kong nakita ko dahil sa refleksyon ng salamin. Kaya mas lalo ko pang nilapit ang mata ko at hinarangan ko ng 2 kamay ko para makita ko po na maigi yun. Sa bandang baba ng bintana ay nakita ko yung mukha ng lalaki pero nagtataka ako kung bakit nakabaliktad. Yung buhok niya ay nakabagsak pababa. Mahaba ang buhok niya, kaya inangat ko ng dahan-dahan ang tingin ko pataas doon. Nakatiwarik ang nilalang sa labas, Sir Seth. Yung mga paa niya nasa itaas. Nakamaong na pantalon siya na nakatupi ang mga laylayan ng kanyang pantalon. Wala po itong pang-itaas na damit. Madumi ang balat niya na may parang itim na pinahid. Hindi ko din maintindihan kung bakit nasa ganun siyang posisyon. Gayun wala naman pong pwedeng tungtungan sa labas ng bintana namin. Binalik ko ulit ang tingin ko sa mukha niya. Yung dila niya ay nakalapat sa salamin ng bintana. Nakakadiri. Nakakasuka dahil puro laway. Tapos yung mga mata niya, nanlalaki. Napakapangit niya. Nakakatakot. Sobra akong nagulantang.
Nanginig ang buo kong katawan. Napasigaw ako ng ubod ng lakas nun. Nagtatatakbo ang pamangkin ko habang ako ay nagsisisigaw sa tapat ng bintana. Ilang segundo pa bago ako nakatakbo. Dire-diretso akong bumaba nun. Sa takot ay inakala kong baka makapasok ang nilalang na pangit na yun kaya tumakbo ako ng mabilis pababa. Sa kasamaang palad, nadulas ako at nahulog ng dire-diretso nun. Nawalan ng malay. Nagising akong nasa ospital na. Nakunan ako. 8 weeks na po ang baby ko nun. Nang nakauwi na ako sa bahay ay kinuwento po ng brother-in-law ko na inikutan nila ng driver dahil may narinig po silang kumalabog sa bubong at tumalon sa puno ng mangga. Hindi na nila ito naabutan. Tanging paggaspas lamang daw po sa hangin ang narinig nila nun. Ngayon ay buntis po ako ulit pero mas maingat na. Lumipat na rin ako ng kwarto. Naniniwala na rin po ako sa mga aswang. Totoo pala yung mga ganyang nilalang na kahit na sa ganitong henerasyon na tayo, naririto pa rin talaga sila. Minsan ay hindi mo alam, nakaharap mo na sila, na parang mga normal na tao lang. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa kulam, multo o barang, kundi syempre tungkol sa aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miyong. Hindi ko tunay na pangalan, Tubong Pangasinan. Pero hindi po ako Ilocano kundi Pangasinense. Kaya't kaway-kaway sa mga Pangasinense dyan. Masantos siya agiw si kayo namin. Hindi ko na po ibibigay ang eksaktong detalye ng pangalan namin at ng lugar namin gawa ng bali-balita na hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin nabubuhay yung muntik nang biktima sa amin. Kaya mahirap na, di ba? 21 taong gulang na ako ngayon. Grade 8 ako nang tumigil ako sa pag-aaral dahil lagi akong nag-guidance at pala-absent din ako. Ilang beses akong pabalik-balik sa grade 8 hanggang sa tuluyan na nga akong hindi pumasok. 3 kami magkakapatid, ako ang panganay. Lalaki kaming lahat. 14 na taong gulang pa lamang ako, Sir Seth, ay talagang sanay na ako sa pangingisda. Minsan ay niyayaya ko yung mga kaibigan ko na hindi rin nagkakalayo ang aming edad nun. Si Bayaw, si Angal at si Baking para mangisda. Malapit lang kasi sa ilog yung bahay namin. Pag marami kaming nakukuha ay binibenta namin. At yung napagbentahan naman namin ay inuubos namin sa internet. Adik na adik kami sa internet noon, lalo na yung larong Counter-Strike. Minsan ay umaabot pa sa pustahan. Pero pag konti naman ang nakukuha namin ay inuuwi namin at inuulam. Bata pa lamang kami pamilyar na kami sa mga kwentong aswang. Sa inyong kalaman, si Bayaw na barkada namin ay may lolo na albularyo na si Lolo Kulas. Hindi niya tunay na pangalan. Yung bahay nila ay may kalayuan sa bahay namin. Kailangan mo pang magbaluto o di kaya mamangka at dadaan ka pa sa kalsada at sa tabi ng kalsada, doon na yung bahay nila. Sa mga hindi nakakaalam ay ang Tagalog ng baluto ay maliit na bangka. Yung kailangan pa ng sagwan para makaalis nun. Sa tuwing pupunta kami sa bahay nila ay hindi mapag-iiwanan ng istorya tungkol sa aswang. Dahil maiilig itong ikwento sa amin ni Bayaw. At kami naman ay gustong gusto namin makinig bukod sa maganda itong pakinggan. Nakaka-excite. Si Lolo Kulas ay kilalang magaling na albularyo sa barangay namin. Marami na itong napagaling na kinulam at marami na din siyang nakaharap na aswang. Kaya't sa ting ikinikwento ni Bayaw sa amin hindi namin maiwasang hindi humanga. Fast forward, 19 na taong gulang ako nung kaming magbabarkada mismo ang nakaranas tungkol sa aswang. 2 taon pa lamang ang nakakalipas noon. Tapos na ang pandemya. Nagkayayaan ng magbabarkada na dumayo ng basketball sa kabilang barangay. Nagbiro pa nga yung mga kaibigan ko na marami daw magagandang babae doon.
Ayaw ko talagang sumama kaso talagang mapilit sila. Simula kasi nung nagkabinata ako o naging binata, ay wala na akong hilig na gumala-gala. Kaya't napilitan lamang akong sumama. 15 minuto pa lamang kaming bumiyahe pero kung lalakarin mo baka aabot ng 1 oras. Nag-tricycle na lamang kami. Yung tricycle na ginamit namin ay kila Angal yun. Tapos na kaming mag-basketball, panalo kami. Tuwang-tuwa kami kasi nga nadagdagan yung pangbili namin ng alak. Itong mga kaibigan ko, malalakas sa inuman to. Batak na batak. Napag-usapan namin na magpahinga muna bago umuwi. Mga ilang minuto din kaming nagpahinga. Biniro ko pa yung mga kaibigan ko na akalang ko dakil sa chicks. Na sa Tagalog ay akala ko maraming chicks nun. Sinabi pa nga sa akin ni Baking na pag chicks ang usapan ay Gina-G ako. Sinabi lang daw nila yon para sumama ako pero hindi naman talaga yun ang dahilan. Talagang pinilit lang talaga nila ako. Yun na nga, tapos na ang pahinga nung aalis na sana kami, ay may nakasalubong kaming matandang babae na kung huhulaan mo ay nasa edad mahigit 60 taong gulang. Napaka-weirdo nitong tingnan. Yung isang kanan niyang braso ay medyo may kapayatan pero yung kaliwa, mataba. Tsaka yung isa niyang mata parang may diferensya na. Grabe yung titig niya sa amin. Yung ngiti niya ay may halong insulto. Tas yung ngiti niya talagang parang dadakmain kami. Nagbiro pa nga si Angal na yan daw yung chicks na sinasabi nila. Sabay tawanan. Pero agad namang sinabi ni Bayaw na baka aswang daw yung matandang yon. Dahil iba daw yung aura nito. Sabay tawa. Aalis na kami, Sir Seth. Nakasakay na kami sa sasakyan namin nang biglang hindi ito mapaandar. Sinabi ko pa nga na baka naubusan na ng gas pero sinabi ni Angal na kakagas nilang umano. Lumipas ang 5 minuto ay bigla naming napaandar yung tricycle at kaagad din naman kaming umalis nun. Sa daan ay may madadaanan ka pang mga kabayan at pagkatapos, yun yung kalsadang lubak-lubak. May mga post itong kalsada na to at may ilaw pero yung ibang ilaw nito ay hindi na gumagana. Nakalagpas na kami sa mga kabayan nang bigla na namang namatay yung tricycle na sinasakyan namin at talagang natapat pa sa posting sira. Lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin namin mapaandar yung sinasakyan namin. Biglang sumigaw si Baking na kaagad naming ikinagulat. May malaking aso umano sa kabilang poste na may ilaw nun. Nakaupo daw ito sa may damuhan na parang binabantayan kami. Kaagad naming tiningnan yon. Nagulat kami sa laki nito. Kulay itim na nagbabaga ang mga mata nito habang tumutulo yung laway. Sinabi nga ni Bayaw na aswang nga, sabay mura. Nang papasugod na yung aso na yon ay biglang binunot si Bayaw na maliit na punyal na kasyang-kasya sa bulsa. At kami naman ay kumuha ng kanya-kanyang sariling armas nun. Si Angal ay kinuha niyang itak na nasa tricycle nilang nakalagay, samantalang si Baking naman kumuha ng bato nun. Gayun din ang ginawa ko. Kumuha ko ng malaking bato. Sumugod yung aso na yun sa amin. Dali-daling ininda ng saksak ni Bayaw ito pero hindi ito natamaan. Binato rin ni Baking pero nakaiwas ito. Sobrang liksi na akala mo alam niya ang ginagawa niya. Nang dadakmain niya na si Bayaw ay binato ko ito at tinamaan ito sa ulo. Na siyang dahilan para sa akin mabaling ang atensyon niya. Nang papasugod na, inambangan naman ni Angal ng itak itong aso nito pero hindi niya natamaan. Umilag ako pero nabunggo niya pa rin yung isa kong paa na siyang dahilan para natumba ako nun. Sumugod si Bayaw at inindahan niya ito at sa paa natamaan na siyang dahilan para umatungal ito nun. Doon na ito tumakbo papunta sa liblib ng puno na walang ilaw. Sabay ng may paparating na sasakyan. Nang dumating yung sasakyan ay nagulat kami kasi
Sila ay naging kalaro namin sa basketball. Sinundan daw nila kami gawa ng nakita daw nila yung matanda na grabe yung makatitig sa amin. At hindi sila nagkamali na kami ang kinorsunada ng matanda. Bantog umano yung aswang sa lugar nila. Tinanong pa kami kung okay lang. Sinabi naman namin na okay lang kami. Pero masakit yung pa ako na nabunggo na malaking asong yon. Sasamahan pa sana kami pauwi pero sinabi na namin kaya na namin. Nagpasalamat kami sa mga ito. Nakauwi kaming ligtas, Sir Seth. Hindi na namin ikinuwenta sa mga magulang namin ang nangyari, baka pagalitan pa kami. Kinabukasan ay nagkita kaming magkakabarkada at natatawa na lamang sa mga nangyari. Tinanong ko pa si Bayaw kung saan galing yung armas na yon. Binigay daw sa kanya ni Lolo Kulas. Nang matapos na mangyari yon, kada dumadayo kami, lagi na kaming nag-iingat at lagi na rin kaming may dalang pangontra.